Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kapusot kapamilya. Magre-real talk lang po tayo ng konti para po sa atin. Alam po natin na tayo ay gumagawa ng mga reels upang tayo po ay magkaroon ng income sa buhay. Mga pagnanasang yumaman at pagnanasang magkaroon ng katiwasayan ng ating mga pamumuhay. Ngunit isa lamang po ang aking masasabi, na mayaman ka man po o mahirap, ay may gusto pong ipahiwatig o gusto pong ipadama ng ating Panginoon na gusto nating malaman, na kaya po tayo nandito sa ibabaw ng lupa dahil mayroon po siyang gustong ipagawa sa atin. Kaya habang tayo po ay malakas pa at binibigay pa po niya ang kalakasan sa atin, tayo po ay sana'y makinig at umunawa sa mga utos niya. Sabi nga po, prioritize Him, ang ating pong Panginoon. Sabi nga po dito sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom, His righteousness, and all these things will be given to you as well. Di po ba? Lahat po yan ang kailangan natin ay bibigay ng ating Panginoon basta't inuna po natin ang Panginoong Yesus. Huwag po nating sabihin tayo ay mayaman. Sabi nga po dito sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despite the other. You cannot serve both God and money. Ayun po, nakikita po natin. Hindi po natin pwedeng mahalin ang pera bago mahalin ang Panginoon. Isa lang po ang dapat nating mahalin. Hindi po tayo pwedeng magmahal sa dalawang Panginoon. Ang iba po kasi pinapanginoon ng pera. Hindi po nila na alam na ang Panginoon ang may bigay sa kanila nun. Pati po ang buhay natin, sino pong may gawa? Ang Panginoon din po may gawa sa atin. Kaya po tayo nandito sa babaw ng lupa para po sa Kanya. Gawin ang gusto niya para sa atin. At ibigay sa Kanya ang para sa Kanya. Hindi po yung sarili natin ang tinataas natin. Dapat po siya palagi ang uunahin natin. Hindi po ang ating sarili. Alam ko po na tayong lahat ay may kasalanan. Kaya po, meron po ako sasabihin sa inyo upang malaman nyo po. Ito po ay ang tatlong katotohanan sa buhay natin. Una po, ang unang katotohanan, mahal ka ng Diyos. Sabi po dito sa unang 3 talata 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Po ba? Mahal po tayo ng Diyos. Ito po ang pangalawa. Ngunit ikaw ay nagkasala. Dahil po tayo ay nagkasala. At ano po ang sabi dito sa Roma 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa luwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ay may kabayaran at ito ay ang kamatayan. Ito pa po sa Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan.
Dahil po tayo ay nagkasala, ano po ang kabayaran ng ating pagkakasala? Kamatayan. Yun po ang pangalawang pangalawang katotohanan. At ito po ang pangatlong katotohanan. Ganun pa man, mahal pa rin tayo ng Diyos. Bakit ko po nasabing mahal tayo ng Diyos? Sabi po dito sa Romas 8, sa Romas 5 talata 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig pong sabihin, wala na po tayong kasalanan dahil tinubos na po ng ating Panginoon ang ating kasalanan. Kaya po tayo ngayon ay wala ng kasalanan. Ngunit ang iba po sa atin ay gumagawa pa ng kasalanan. Yun po ang gustong paalis sa atin ng Panginoon, na tayo po ay manalig at manampalataya sa kanyang mga salita. Ganito po ang kanyang sinabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ano pong malapit nang dumating? Ang kaharian po ng langit. Dahil nga po, kung ninyo po susuriin, marami na po ngayon ang mga lumilitaw na mga lahat po ng mga nakakasulat sa Bible na magkatagutom, lahat po yan ay nangyayari na. Ibig pong sabihin, malapit na pong dumating ang kaluwalhatian ng langit. Kaya po, habang tayo po ay malakas pa at nasa atin pa ang kaluluwang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Jesucristo sa ating katawang lupa, ay gawin natin po ang gusto ng ating Panginoon upang makamtan po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon Jesucristo sa kanyang kaharian. Pasensya na po kayo, minsan po ay kasi po, kaya ko lang po nasabi sa inyo ito dahil nga po marami na po sa ating mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, na marami na po ang gumagawa ng mga iba't ibang tema, lalong-lalo na po sa Reels, TikTok, iba't iba na po ang kanilang mga ginagawa upang sila po ay kumita lang ng pera. Uulitin ko po na kapag ang Panginoong Diyos po ang ating inuna, wala pong imposible. Lahat po ng kailangan natin na ibibigay sa atin. Yun po ang masasabi ko po sa inyo. Sana po ay maliwanagan po kayo sa aking sinabi. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon at gabayan po tayo lagi sa ating mga ginagawa. God bless us all po sa ating lahat.